A very pleasant good morning, a very pleasant good afternoon, and a very pleasant good evening. We are actually going into a time long before written history, long before kasaysayan at lahat ng mga yan, sapagkat babalikan natin ang ating alamat sa sinimulan natin kung sino ang mga unang tao dito sa ating mundo. Meron tayong isang paboritong alamat na marahil ay madalas na niyong nadidinig. Ngunit, babatiin ko muna lahat na nagpadala ng mga kanilang mga messages, mga comments nung nakaraan nating Rita Gadi Hour, sapagkat alam kong sabik na kayo na makadinig ng mga iba't ibang kasaysayan tungkol nga kay Ferdinand Edralin Marcos at kay Imelda Romualdez Marcos. Ngunit paminsan-minsan, kailangan balik-balikan natin kung ano yung mga ibang kasaysayan, lalong-lalo na sa panahon ngayon na tayo ay nasa bahay, yung sinasabing ang quarantine, kung ano man yung dinadagdag pa sa ating quarantine, kung general quarantine yan o pag sinasabing enhanced, basta alam natin na ang COVID-19 andyan pa. Ngunit, siguro naman paminsan-minsan maganda rin balikan ang ating, sabi ko nga, yung nakaraan na hindi naman ito kabahagi ng ating kasaysayan. Ngunit ito na rin ang pinagmulan ng marami nating pinag-aaralan, marami na rin natin natutularan. Ito yung alamat ni Malakas at Maganda. Marahil nung panahon ni President Marcos at ni Mrs. Marcos, madalas ninyong madinig yan, si Malakas at si Maganda. Ano ba yung storya na yan? Isa yan alamat tungkol sa ating pinagmulan. Ang unang babae at ang unang lalaki. Kung titingnan natin, ito ay maliban pa sa ating pinag-aaralan sa ating mga relihiyon, sapagkat ito ay alamat. Noong unang panahon daw, ang itsura ng ating mundo ay kalangitan lang at mga bato-bato lang sa lupa, at mayroong isang ibon na palipad-lipad at medyo naghahanap na kung saan siya pwede magpahinga ng munti. Nakakita siya ng isang kawayan na malaki, at doon na mahinga siya saglit. Ngunit tinignan niya kung baka sakaling meron makakain dito, kaya sinabi niya, tinuka-tuka niya yung kawayan na yon. At yung kawayan na yon ay biglang bumukas. Sa isang kalahati, andun ang isang lalaki na makisig at gwapo. At sa kabilang kalahati naman ng kawayan na yon, isang magandang babae na mahabang ang buhok. Ang sabi nga, yan ang pinagmulan ni Malakas at ni Maganda. Lahat ng mga katangian niyang malakas na yan, kung ano man ang makikita natin sa kagitingan, sa kagwapuhan, sa kabaitan, sa kalakasan ng lalaki, yan na ang nakikita noon sa alamat na yan na si Malakas. Si Maganda naman, diyan naman ang kabutihan, ang kagandahan, ang tinatawag nga na iba't ibang klaseng mga pagtingin sa mga bagay na magbibigay sa atin ng harmony, at ng kung ano man yung mga magagandang tanawin at lahat, maganda ang sinasabi dyan, magandang asal. At doon din sa loob ng kanilang mga puso, dyan pakikita yung kalakasan at yung kagandahan. Sa madaling salita, napag-usapan niyang dalawang katangian na yan ni Malakas at Maganda. At sinabi nga na nung panahon ni President Marcos at ni Mrs. Marcos, ginamit nila yung katangian ng Malakas at yung katangian ng Maganda para doon ipakita na bawat isa sa atin, kaya rin natin mapatupad kung ano yung malakas at kung ano yung maganda sa ating kalooban. Sa madaling salita, yan na ang nagiging alamat. Hindi lamang nung panahon na yon, ngunit nagkaroon pa nga ng isang malaking mural, isang malaking ginawang pintura sa isang bahagi ng Malacanang na nagpakita nitong pagbiyak ng kawayan na yan at pag nagpakita doon yung dalawang nangungunang mga pinagsimulan ng unang babae at ng unang lalaki dito sa ating mundo. Ngunit bakit natin pinag-uusapan ngayon yan? Sapagkat ito ay mga katangian na nakita natin na binigyan ng buhay nung panahon na yon. Kaya pag-uusapan natin yung kalakasan, yung malakas na uri ng isang leader, halimbawa kagaya ni Ferdinand Marcos, na dahil nga sa kanyang posisyon, marami siyang naisagawa, hindi para sa sarili, ngunit para sa taong bayan. Sa mga iba't ibang mga bagay, lalong-lalo na sa paggawa
ng isang malakas at matatag na republika ng ating bansa. Yan ang kanyang itinayo. Napag-usapan na rin natin yung tinatawag na infrastructure na kanyang sinimulan, sapagkat nung kanyang kampanya noong 1965, tumatakbo siya doon ng unang beses sa pagka-presidente, nakita niya sa pag-ikot-ikot niya na halos wala tayo talagang lansangan na maaaring madaanan papunta sa mga iba't ibang probinsya ng ating bayan. Alam naman natin na sa dinami-dami nga ng hiwa-hiwalay na isla, 7,107 islands nga. Ngunit sa loob naman ng mga islands na yan, doon din nahirapan sila magbiyahe nung kampanya na yon sapagkat sira-sira nga ang mga lansangan. Kaya sabi niya, ang una ko talagang gagawin ay magkaroon tayo ng magagandang lansangan. Doon nagsimula yung kanyang highway, tinatawag nga na Pan-Philippine Highway magmula sa norte hanggang sa makaabot sa Mindanao. Nagtayo din ng mga iba't ibang mga tulay para mag-connect sa mga ibang islands. Isa nga sa pinakamahabang tulay sa Asia noong panahon na yon, yung San Juanico Bridge. At marami pa rin natayo ng mga iba't ibang mga lansangan, hindi lamang yung mga major highways. Meron tinatawag na farm-to-market roads. Anong ibig sabihin nito? Ito yung mga daan na nagkokonekta sa bukid na papunta sa either sa munisipalidad o sa syudad, para lahat ng ani na mga magsasaka ay madadala doon sa mga sentro kung saan ito mabebenta. Kaya yun ang tinatawag na farm-to-market roads, at ganun din nakakatulong ito sa mga magsasaka. Ganun din sa mga tao na nasa mangingisda, sapagkat alam naman natin na tayo ay paligid ng tubig at marami tayong iba't ibang mga lugar kung saan malaganap ang mga mangingisda. Meron din silang kinakailangan na transportation, yung transport para madala yung kanilang mga nahahakot sa karagatan, madadala rin sa mga palengke, dyan sa mga sentro ng kanilang mga lalawigan. Kaya yan ang inunang ginawa ni Ferdinand Marcos. Nagpapakita dito na hindi lamang yung pagmamahal sa bayan at pagmamahal sa tao, ngunit napapakita dito kung paano tayo kinakailangan umunlad. Sapagkat sa agrikultura at sa ating makukuha sa ating karagatan, yan ang mahalaga na tayo ay magkaroon ng pagkain. Hindi lamang sa pang-araw-araw, ngunit malakas na produksyon para kaya din natin magbenta sa ibang bansa. Sana ganun ang natupad, ngunit hindi na ito napagpatuloy sapagkat sabi nga natin, marami ng ibang karanasan na umabot dito sa ating bayan. Inuna niya ang infrastructure sapagkat how do you build a country? You build a country with your infrastructure. So maliban dyan, naisip din niya na isa sa pinakamahalaga na kinakailangan din ng mga tao ay yung pagdaloy ng tubig. Kaya yung mga magsasaka sa mga iba't ibang lalawigan sa kabukiran, yun din ang kanyang ginawa, mga tinatawag na agricultural areas na maglalagay ng mga dams at mga paglalagyan ng dadaanan ng tubig para tinatawag natin dito yung irrigation para dun sa mga lupain na nangangailangan ng katubigan sapagkat kagaya nga ng bigas, kailangan talaga yan sa tubig, lalo na pagka bago pa lang yung mga binhi na tinatanim. Lahat ng mga kinakailangan sa agrikultura, yun ang kailangan. Kaya nung panahon ni Ferdinand Marcos, ilan itong mga natayo niya? Mahigit 20 ang sabi nga hanggang sa 1985 na tinatayo niya mga water dams na yan at yung mga electric dams na yan. Umabot na ito ng 38 sa lahat sa buong Pilipinas. Marami pa rin nakalagda na sana ay itatayo, ngunit hindi na nga napagpatuloy. Maliban dyan ay kinakailangan din, hindi lang yung mga pinanggagalingan ng ating enerhiya, pero ang importante dito ay magkaroon din ng sapat na tulong para sa mga tao. Kaya inumpisahan na yung tinatawag na hindi naman ito traditional sources of energy, yung non-traditional. Anong ibig sabihin nito? Hindi naaasa sa binibili natin na langis na nanggagaling sa ibang bansa. Sapagkat noong panahon na yon, halos 70% to 80% ng ating enerhiya ay umaandar sapagkat yun ay nanggagaling nga sa mga petrol products, yung mga gasolinang binibili sa Middle East sa ibang bansa. Kaya naisip na magtayo tayo ng sarili natin, yung hindi naman na kinakailangan na
bibili pa tayo o mag-i-import pa tayo ng napakamahal na petrol. Kaya nagtayo ng iba't ibang mga geothermal plants sa buong Pilipinas, dito sa Samar, Leyte at sa iba't ibang lugar. At maliban doon, nagkaroon din ng mga tinatawag na mga grid extensions at yung mga pipes na konektado dito, sapagkat ang sabi nga, kung iikutin natin ang ating mga probinsya, bawat probinsya ay mayroong mga bulkan. At sa ilalim mga bulkan, diyan ang gagaling ang geothermal. Ngunit hindi lahat ito ay napapakinabangan hanggat hindi ito ay nahuhukay ng husto at nagkakaroon ng mga koneksyon. Kaya nung panahon ni President Marcos, yun ang kanyang unang pinakita. Isang pagkamalakas ng isang leader, yun ang kanyang ginawa. Sabi nga nung panahon na yon, na nagkaroon tayo ng mga geothermal plants na yan, sa Samar, sa Leyte, dito sa Makiling, sa Marikabang nga na tinatawag, umabot tayo na number 2 tayo sa buong mundo sa geothermal energy. Napakalaking bagay yan. Ngunit ang malungkot ay dati hawak ito ng pamahalaan. Kaya lahat ng mga binibigay na extension nitong source of energy na ito ay kontrolado ng ating pamahalaan. Ngunit noong 1986, kinuha ito, binigay sa kapatid ng presidente, tapos binenta. Wala na ito sa pamahalaan ngayon. Iba na ang nagpapalakad. Kaya makikita ninyo sa mga lugar na gumagamit ng geothermal, yan ay napakataas ng kanilang singil. Ngunit hindi lang geothermal, lahat pa rin ng ating source of energy, napakataas ng kanilang singil. Saka na lang natin pag-uusapan yan. Pero pag-usapan natin kung paano napakita yung tinatawag natin na malakas at maganda. Kung kay President Marcos, hindi lamang sa infrastructure ang kanyang tinalaga, lahat ng mga kinakailangan para lumaki at lumakas ang ating ekonomiya, ngunit nagtayo rin siya para sa ating pagkakaintindi sa ating sarili. Anong tawag dito? Nagtayo siya ng kanyang Filipino ideology, ang pag-iisip, para malaman natin unang-una, sino ba tayo? Ano ba ang Pilipino? Ang kanyang nilagay dito sa kanyang pagsusulat, sapagkat ito ay kasama na rin ito sa isang katangian ng isang leader na malakas. Ang kanyang sinabi, ang unang-unang kailangan ay ang ating identity. Ibig sabihin, tatanungin natin, sino ba ako? Kaya madalas niyang sabihin, lalo na noong 1969, noong kanyang re-election, nung tinanong siya, halimbawa, what is your vision for our country? Ang una niyang sinagot ay, to make our country great again. Again. Kaya kung tatanungin, kailan ba naging great ang ating country? So yun ang binabalikan, yung ating identity. Simulat sa pulpa, bago pa dumating ang mga iba't ibang mga banyaga dito sa ating bansa, bago pa dumating ang ibang impluensya kagaya ng nanggaling sa mga Espanya, nanggaling sa Amerika, nanggaling sa mga Hapon at iba't iba pang mga nationalities, ay kailangan ay alam natin sino ba ang Pilipino. At yan ang kanyang sinabi. Nagkaroon tayo ng panahon dun sa nakaraan na marahil wala na halos nagsusulat tungkol sa kasaysayan na yan, na tayo ang mga dato at mga sultan at mayroon tayong mga iba't ibang mga lugar dito sa ating bansa na kung saan ang ating mga tinatawag nga ng mga namumuno, meron ng ginto, gumagamit na ng silk, at meron na silang parang papalakad, meron na silang pagpapalakad ng mga komunidad na yan na hindi na kailangan mag-away-away pa o magkaroon pa ng ibang ambisyon para magnakawan sa isa't isa, sapagkat meron silang tinatawag na hindi lang batas, ngunit ito ay isang tinatawag na moral code, isang pagsusulat na kailangan sundin, na ang katutubo nito ay ang kabutihan ng tao. Hindi yung basta sabihin na yan ang batas, kaya sundin niyan. Ang sinasabi dyan ay ito ang tama. Ito ang katutubong tama sa ating kalooban at yan ang kailangan sundin. Kaya yun ang tinatawag na yung Maragtas Code at yung Kalantiaw Code nung unang-unang panahon. At dyan nga napapakita. Sapagkat sabi nga ni President Marcos, ibalik natin yan para ating maintindihan ano ba yung ating identity as a Filipino. Maliban dyan, sabi din niya na kinakailangan tayo ay nakikipagkaibigan sa buong mundo. So yung pangalawa sa kanyang tinuro sa atin, hindi lang sa identity, ngunit yung kanyang sense of nationalism.
Pag alam na natin kung talagang ano ang ating kinakatayuan, kailangan mahalin natin ang ating bayan. Yan ang isang bagay na talagang tinuturo na sinasabi nga niya, paano mo mamahalin ang iyong bayan? Yan din ang nasa loob ng isang tao na malakas. Sapagkat yan ang sinasabi niya na mula sa kanyang pag-iisip, sa kanyang ginagawa, yan ang kailangan matupad. Maliban dyan ay yung sinabi ko nga pagkakaibigan sa buong mundo. Ang tawag niya dyan, internationalism. Yung sinasabi nga na the Filipino is a citizen of the world. Ang ibig sabihin niyan ay kaya natin magtubo sa iba't ibang bansa sapagkat kinikilala natin sila. Nagkaroon tayo ng tinatawag na diplomatic relations practically with all the member nations sa United Nations Organization. Mahalaga po ito sapagkat diyan tayo magsisimula ng iba't ibang mga bahagi ng ating business at investments at iba't ibang mga produkto na kaya natin ipagbenta sa kanila. At kagaya na nangyayari ngayon, marami tayo din mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa, yung ating overseas workers. Saan ba nagsimula yan? Nagsimula yan noon, nung panahon pa ni President Marcos, sapagkat naging kaibigan natin ng buong mundo. Yun ang tinatawag ng internationalism. Maliban dyan, dito nga balikan natin sa mga ginawa niyang kalakasan dito sa loob ng ating bansa. Yung self-reliance, sariling sikap, na tayo mismo ang magsisikap para hindi lang para umunlad ang bayan, ngunit para tayo mismo ang mag-uunlad para sa ating sarili. Ito yung mga pagbibigay lakas sa ating mga kabukiran, malaking tulong sa ating agrikultura, at ngayon nga pinag-uusapan na bakit hanggang ngayon ay hirap pa tayo sa ibang mga produkto na binibili natin sa ibang bansa. Isa na dyan halimbawa ang bigas. Kaya nga sinasabi na nagkaroon tayo nung panahon noon na lumakas yung ating pagtatanim ng bigas. Tawag nga doon ay masagana 99. Ang ibig sabihin na halos 3 beses sa isang taon tayo maaaring mag-ani sapagkat binigay ng pamahalaan noon sa lakas ni President Marcos, sa lakas ng kanyang programa, ay binigay niya lahat ng tulong sa ating mga magsasaka. Kaya nakakapagtanim sila at nakakaani 3 beses sa isang taon. Ang ibig sabihin nito ay lumaganap ang ating rice production natin sa corn at sa sugar. Yan 3 produkto na yan na talagang malaking export ang ating naisagawa. Ngayon, pinipintasan nitong tinatawag na economic advisor ni Pangulong Duterte na sinasabi hindi daw nagkaroon ng panahon. Ito, sana mapapakita ko sa inyo. Ito yung naka-imprenta nga ito na sinasabi, nag-export tayo ng bigas. Hindi ito maiimprenta at hindi ito isusulat kung hindi ito nangyari. Sapagkat ito naka-record na sa ating kasaysayan. It is already part of our history. In 1977, ito babasahin ko, the Philippines started to export rice and corn to other countries. Yan. This was during the Marcos years. Ayan, pinakita ko, isa itong maliit lamang na pamphlet nung panahon pa ito nung 1970s. Hindi ito iimprentahin at hindi ito papakita sa buong bayan at hindi ito i-record kung hindi ito nangyari. Kaya napakalungkot na ngayon ay pipintasan ito sapagkat sa kasalukuyan yan nga ang ating pagkukulang. Hindi natin nabigyan tulong ang ating agrikultura simula noong 1986. Parang nakalimutan na. Yun ang sinasabi natin sa mga ibang programa natin na kahit na yung land reform, hindi rin dito natupad the way it should have been actually. So yan ang pinapakita natin ng mga katangian na isang leader na malakas dito sa food production. Sa mga livelihood programs na kanilang isinagawa, yung sinasabing ang kilusan, kabuhayan at kaunlaran, maliliit lang itong mga retratong ito. Ngunit naka-imprenta na rin dito, nakasulat din kung ano't ang ibang bagay na kanilang inisagawanan sa gulay, sa mga manok, sa mga hayop, sa mga itlugan ng mga manok, sa mga babuyan, sa mga lahat yan, meat products and dairy products and all of the other vegetable products na ibibigay tulong ng pamahalaan dito sa agricultural sector para lumaganap nga. Doon nagsisimula yung sinasabi ng paglakas at pagtingin ng ating bayan. Kaya kung titingnan natin itong alamat nga ni malakas at ni maganda, sa dinami-dami ng naisagawa sa loob ng 20 years
ni President Marcos, diyan natin makikita kung bakit itong alamat na ito ay merong buhay. May buhay sa ating pamahalaan, may buhay sa ating mga leader, sapagkat sa mga katangian ng isang taong malakas, maraming maisasagawa para sa bayan at para sa komunidad. Ito naman si Maganda. Meron din siyang mga sinasabi nga natin na ideolohiya na tinatag din ni Mrs. Marcos nung panahon na yon. At madalas din sinasabi nga natin na ano ba yung mga bagay-bagay na yan na kanyang mga isinagawa na yan nung panahon na yon, na sinimulan niya sa Cultural Center of the Philippines, lahat ng yan. Yung kanyang paniniwala na ang isang bahay na malakas at isang bahay na matatag ang siyang isinagawa ni President Marcos, siya naman ang magbibigay buhay sa isang bahay na yan para gawin itong isang tahanan. At ang tahanan na yan ay merong pagmamahal. Yung pagmamahal na yan ay nabubuo sa tinatawag nga sa kabutihan, sa kagandahan, at ang higit sa lahat nito ay yung sa tinatawag natin na yung Trinity na parating ginagamit nga ni Mrs. Marcos na kinakailangan yung ating the true, the good, and the beautiful. Kung ano ang katotohanan, yun ang kailangan natin ipalabas. Kung ano ang kagandahan, yan ang kailangan natin pagsikap na ipakita. At kung ano naman ang kabutihan, yan mga bagay na yan. Yan ang makikita natin sa kagandahan. Kaya si Malakas at Maganda nagtutugma dito sa pagbuo ng ating bayan. Pinag-uusapan natin ito ngayon sapagkat nakalimutan na natin ang mga iba't ibang katangian na talagang nasa kalooban natin lahat yan. Kailangan lang natin ba ilabas? Nailabas ito doon sa loob ng 20 taon ni Ferdinand at Imelda Marcos. Si Mrs. Marcos nagkaroon din ng sabi nga niya, unang-una yung, ang tawag nga dito ng 7 portals to infinity. Parang kung maitayo natin ito, maisagawa natin, ito yung ating talagang aabutin. Higit sa lahat ang tao, yan ang kanilang sinimulan. Ang pinakamahalaga ay lahat ng gagawin ng pamahalaan ay para sa kabutihan ng tao. Kaya man is the center of all this development. Nagkaroon siya ng ecological order, ang ibig sabihin na magkaroon ng balance and harmony ng ating mga ginagawa sa ating kalikasan. Meron din siyang human order, ito yung ginawa niya sa iba't ibang mga lalawigan, lalong-lalo na sa niyang tinatayo na Ministry of Human Settlements. Ano bang ibig sabihin yan? Na yung komunidad, yung settlement, kung saan ka magtatayo ng isang lugar kung saan titira ang mga tao, kinakailangan ito ay nararapat sa isang tao na mabubuhay, hindi lamang na kailangan lang niya ng tubig o kailangan lang niya ng elektrisidad. Lahat dyan nasasakop. Yung sinasabi nga ni Mrs. Marcos na 11 basic needs: water, power, food, clothing, shelter, education, medical services, lahat yung mga health needs. At kinakailangan din magkaroon ng mobility, transport, peace and order, justice, lahat ng 11 basic needs ng isang komunidad, yun ang kanyang isinagawa. Si Maganda yan, si Imelda Marcos yan, sa mga likas na kinakailangan na maisagawa ng isang babae na tumutulong na gawing isang tahanan ang isang bahay. Not just a house that is strong, ngunit a house that can be considered a home. Maliban dyan ay nagkaroon din siya ng economic order, social order, yung tinatawag na iba't ibang mga bahagi na kinakailangan. Ito ngayon na nakikita natin na dapat isinasagawa ng mga barangay. Sapagkat yan ang tinatawag nga sa maliit na bagay, the smallest political unit, yung ating barangay, yung 11 basic services na yan. Kaya maliban pa dyan, nagkaroon din siya ng pinakamahalaga yung peace and order. Nung tinanong nga siya ng Midsat, na interview siya si Mrs. Marcos, how do you consider yourself to be successful? Sapagkat hawak nga niya yung Ministry of Human Settlements at governor din siya ng Metro Manila. Dalawang posisyon na talagang pinag-aaralan at pinagbibigyan lingkod ang mga iba't ibang komunidad. So nung tinanong siya, Mrs. Marcos, how would you consider yourself as successful? Ang sinagot niya, when we already have peace and order. Yun ang mahalaga sapagkat kung merong kapayapaan at kung nagkakaintindihan ang mga tao sa isang komunidad, yun ang parang pinanggagalingan kung saan talaga magsisimula ang kadakilaan yung lugar na yon, ng komunidad na yon, sapagkat doon magsisimula nga yung kanilang pagtutulungan
at ang pag-iintindi na kailangan alagaan nila ang kanilang sarili at magsikap, yung tinatawag ng self-reliance projects, sapagkat yan ang makakatulong sa isa't isa. So yan ang alamat ni Malakas at Maganda. At madalas natin madinig ito ng panahon nila, ngunit naipakita nila ito at naisagawa excuse me, sa iba't ibang bagay ng kanilang mga programa at mga proyekto. Sa mga iba't ibang mga dinaanan nila, diyan din natin makikita kung sino si Malakas at sino si Maganda. Nung halimbawa nagkaroon tayo, hindi halimbawa, pero nung nagkaroon tayo sa ating kasaysayan ng malaking anarkiya na nangyayari sa ating mga lansangan, ang mga komunista ay bumaba na dito sa mga syudad, lalong-lalo na sa Metro Manila. Excuse me. At sila ay nagrarally at nagkakagulo at marami na talagang mga demonstrasyon hanggang sa nagpasabog na sila ng isang political rally sa Plaza Miranda. Naalala niyo ito, 1971. Kaya kinailangan ng panahon na yon na maghigpit ang ating pamahalaan para hindi na magkaroon ng ganitong klaseng violence. At noong panahon na yon, nung sumabog nga yung political rally na yon, may mga namatay, may mga nasugatan, dalawang granada ang tinapon. Biruin ninyo yon, ito yung declaration ng mga kandidato ng Liberal Party. Yung Liberal Party ay partido sa kabila at ang nasyonalista ay si President Marcos. Kaya ang iisipin ng tao, ano ba nangyari dito? Pinagbintangan si President Marcos. 14 na taon simula noong 1972, siya ang pinagbintangan na nagbomba daw ng Plaza Miranda. Anong nangyari noong 1986? Nagsilabasan yung mga komunista at yung mga nagtapon ng granada na yon. Sila na rin nagsalita, nagyabang. Kami ang nagbomba sa Plaza Miranda kasi nais namin na pagbintangan si Marcos para magalit ang mga tao kay President Marcos. Ngunit doon nagpakita ng lakas si President Marcos sapagkat maliban sa nangyayari dito sa Metro Manila, sa Maynila, ito sa Plaza Miranda, katapat ito ng simbahan ng Quiapo. Maliban dyan ay doon naman sa Mindanao. Yung mga grupo ng mga rebelde doon ay nais nilang kumalas sa Republika ng Pilipinas. Nagtatag sila ng ibang bandila at sila ay kumukuha ng armas at suporta na nanggagaling sa Libya na binibigay sa kanila ni Colonel Gaddafi para sila ay lumaban sa labanan nila yung ating armed forces at nais silang makuha ang buong Mindanao para magkaroon sila ng independence. Nais silang kumalas, kaya nagkaroon sila ng Mindanao Independence Movement. Ngayon, nakikita niyo na humihiwalay, nais silang hiwalay ang Mindanao. Dito naman sa Manila, nais silang buwagin ng ating pamahalaan at nahahati ang ating bansa sa panahon na yon. Eto na si Malakas. Sabi nga ni President Marcos ng panahon na ito, kinakailangan na malakas ang ating pamahalaan na hindi mangyayari maghihiwalay tayo. Kaya doon siya nag-declare ng martial law. Tandaan ninyo, martial law is a legal constitutional provision na kinakailangan itatag mo ito kung sakaling ang ganyan nagkakaroon when the security of the nation is at stake. Ito is legal po yan at ito po nasa Constitution. Kaya wag lang sasabihin na basta na lang siya nag-isip na magtayo ng martial law. At ang kadugsong ng martial law, ang sabi nga niya, magtatayo tayo ng bagong lipunan, the new society. At yung bagong lipunan yan, dyan na nasimulan lahat ng mga ibang malalaking proyekto na nung sa kasalukuyan noon ay nahihirapan pang mapatupad sapagkat nga nagkakagulo at nagkaroon nga ng malaking away. Natapos niya yung gulo sa Mindanao. Bakit? Paano niya nasa isagawa ito? Yung kanyang unang ginang, ang ating unang ginang, si Maganda, yan ang kanyang pinadala doon kay Colonel Gaddafi. Doon sa bayan kung saan sila ang nagsusuporta sa paghihiwalay ng Mindanao. Pinapunta niya doon si Magandang Imelda Marcos. At nung dumating nga si Mrs. Marcos doon, parang ayaw pa siya harapin ni Gaddafi kasi iniisip nga ano bang kailangan nitong babaeng ito. Ngunit nung nagkita sila, anong sinabi ni Mrs. Marcos? I come in peace. Sapagkat kinakailangan na magkaroon kami ng kapayapaan sa Mindanao. Nataranta ang Colonel Gaddafi. Sabi niya, Islam is peace. At totoo nga naman, nilabas niya yung kanyang Quran. At sabi nga niya, I will underline dito sa aming Quran para makita mo na marami ditong sinasabi that Islam is a religion of peace. Doon nagsimula
ang pag-uusap hindi lamang ni Mrs. Marcos at ni Gaddafi, ngunit sa long distance, nag-usap din si Gaddafi at si President Marcos at pinag-usapan ano ba ang maisasagawa natin para hindi na tutulungan ni Gaddafi ng armas ang mga rebelde sa Mindanao at magkakaroon ng kapayapaan. Kaya tayo nagkaroon ng Tripoli Agreement. Ilang beses din ito na tinatawag ng nasulat na, nare-revise. Ilang beses na nagbalik-balik nga ang si Colonel Barbero, Undersecretary ng Defense yan. Kasama niya yung si Colonel Ermita, yung kanyang aide-de-camp ng panahon na yon, para masulat ng maayos yan tinatawag na Tripoli Agreement. Sapagkat yung Secretary of Defense noon, si Juan Ponce Enrile, at yung kasama niyang si General Fidel Ramos, ay iniwanan si Mrs. Marcos. Iniwanan siya sa Tripoli. Umalis sila. After 3 days, na hindi pa nila natatagpuan ng meeting kay Colonel Gaddafi, natakot sila at sinabi kay President Marcos, uuwi na kami sapagkat hindi pa kami hinaharap ni Colonel Gaddafi. Talagang gera na ito mangyayari. Tingnan ninyo, may lakas loob ba sila? Malakas ba sila? Yan ba ay kasama sa ating alamat na pag pinag-uusapan natin yung mga katangian ng isang taong malakas? Naisip ba nila ang bayan? Naisip ba nilang kapayapaan? Hindi. Naisip nila sarili nila na hindi sila hinarap ni Colonel Gaddafi. Medyo nagagalit po ako dito. Pero pagpaumanhin po niya sapagkat nakita ko po lahat ito. Andun po ako nung kami ay nagkakagulo noon sapagkat umalis nga sila. Biruin mo, iiwanan ka ng Secretary of Defense mo at ni General Ramos. Anyway, that is already part of our history. Ano ang na-accomplish ni Maganda, ni Imelda Romualdez Marcos? Naka-accomplish tayo ng kapayapaan. Dahil sa pag-uusap niya at sinabi nga niya, nilabasan niya ng mapa si Colonel Gaddafi. At sabi niya, ang buong Mindanao ay is a Christian island. Ang mga probinsya dyan na ang Muslim population, 5 lang yan. Kaya hindi masasabi na buong Mindanao ang kailangan na sakupin ng reliyon na yan sapagkat Christian yung buong island na yan. So nagulat si Colonel Gaddafi sapagkat yun ang pinagsasabi ni Miswari sa kanya. Sinabi ni Miswari noon sa Islamic Conference, may genocide daw, pinapatay daw ang mga Muslim. Tingnan mo yung mga tinatawag nga mga kasinungalingan na yan. Sila ba yung mga taong may katangian malakas? Wala silang katangian na nagsasabi nga, they do not have the purity of heart of what it is to have strength of character. Yan ang tinatawag na malakas. Strength of character from inside. Yun ang mahalaga. Anyway, nakuha natin ang kapayapaan. Dahil nga, sinasabi nga, dahil sa pag-uusap na isinagawa ang unang bukas ng salita ni Mrs. Marcos, I come in peace. I want peace for my people. At doon na, simula noong 1977 na nagkaroon tayo ng plebiscite at referendum doon sa Mindanao, 10 provinces and 5 cities became the regional autonomous government. At simula noong 1977 hanggang 1986, meron tayong kapayapaan doon sa Mindanao. Hanggang sa dumating si Mrs. Aquino at sinabihan niya, yung kapatid ni Ninoy Aquino, si Butch Aquino, may his soul rest in peace because he's also a good friend. Sinabihan niya, kasama si Mr. Pimentel, pumunta kayo, sunduin niyo si Miswari. O, sinundo si Miswari, ano nangyari? In-appoint si Miswari, nag-umpisa na naman ang gulo doon sa Mindanao. Kaya makikita ninyo ang mga nasayang sapagkat may mga lalaking sanang may mga dunong at may mga lakas ngunit hindi nagpakita kung ano yung mga katangian na pinag-uusapan natin dito sa alamat ni Malakas at Maganda. Maliban dyan, isa nga yung sabi ko na critical na desisyon na ginawa ni President Marcos. Talagang hinamon niya ang kalakasan ng sarili niyang pag-iisip at isinagawa ang kinakailangan para mabuo ang ating bansa. Para tayo ay hindi maghiwa-hiwalay. Nasugpo niya yung tinatawag na independence movement at nagkaroon din tayo ng regional autonomous government doon sa sinasabi ko ng 10 probinsya sa Mindanao at 5 syudad. Maliban dyan, nagsabi nga siya ng magtatatag ng bagong lipunan. Kaya nung panahon na yon, yung ating pera, may naka-imprenta doon, bagong lipunan. Sapagkat ito na yung simula na ang pagbabago natin ay kailangan sumunod sa mga katangian na katutubo sa ating sarili, yung ating identity, at yan ay
malakas tayo at maganda tayo. Yan ang mga katangian na hanggang sa ngayon, sana ay mabuhay natin muli. Kaya pag pinag-uusapan natin to, sapagkat ngayon, nagkakagulo tayo dito sa sakit nito ng COVID-19 na kailangan tayo mag-mask, kailangan tayo merong physical distancing. Napakalungkot na nangyaring ito. Ngunit dito sa panahon na ito ay kailangan ay hanguin natin kung anong merong lakas tayo sa nakaraan. At dito buhayin natin muli. Para kahit na tayo ngayon ay nasa loob nga ng ating mga bahay, sinasabi nga kailangan naka-house arrest ka, kagaya nga na nangyari ng martial law. Pero kinakailangan ngayon ay itaas natin yung ating kadakilaan. Yung sinasabi nga ni President Marcos ang panahon na yon, yung ating identity as a Filipino. At marahil, pag sinasabi nga, bakit natin bibigyan kabuluhan yang si malakas at maganda? Sapagkat nakita natin kung paano na isagawa ang kabutihan nito para sa ating bayan. So maliban dun sa sinasabi nga nag-declare ng martial law si President Marcos 1972 hanggang 1981, yung panahon na yon, doon natatag the most massive infrastructure programs ever in our history. Kaya yan ang gustong tularan ngayon ni President Rodrigo Roa Duterte, sapagkat build. Paano ka gagawa ng malakas na bayan kung hindi ka gagawa ng infrastructure? At paano naman natin ito maipagmamalaki na magkakaroon tayo ng makakaanyaya tayo ng mga investments? Diyan natin makikita ang lakas ng loob na nasa isang leader. So maliban dyan sa sinasabi ko nga naitatag yung ating infrastructure program ng panahon ni President Marcos, sapagkat yan ang kasama na rin sa sinasabi natin ng mga katangian ng isang taong malakas. Isang bagay pa rin na kailangan natin malaman, sapagkat dito ipapakita ang lakas loob ng isang tao talagang magiting at talagang kailangan hangaan. Nung binomba na ang Malacanang noong 1986, binomba ito ng 2 helicopter na paikot-ikot doon, sapagkat nagkaroon na ng threat. Sinabihan na ng American Embassy mismo at ang mga opisyal dyan sa Washington na President Marcos, umalis ka na sapagkat bobombahin na namin yan kung ikaw ay lalaban. Ibig sabihin nito, sapagkat merong malaking rally doon sa EDSA, ang kinakatakot ng mga Amerikano ay baka itong rally na ito ay pumunta ng Malacanang at si Marcos ay magkikipag-away. Kaya inuunahan na nila, sinabihan nila na kailangan umalis ka na sa Malacanang. Kasi kung sakaling pumunta yung mga tao dyan at kailangan mo mag-defend ng sarili mo, talagang magkakaroon ng malaking parang civil war, magkakaroon ng gulo. Kaya yung desisyon na ginawa ni President Marcos na yan, gawa ng threat ng Amerikano at gawa ng kanilang isinagawa sa Washington upang siya ay alisin sa Malacanang, doon mo makikita ang lakas ng isang tao na kanyang pinatabi niya, ano bang tawag nito? He put aside his honor, his wealth, and the power that he holds as president in order to have peace. Umalis siya ng Malacanang, bumaba siya, sapagkat yan ang isang kadakilaan ng isang tao. Diyan mo makita ang lakas loob ng isang malakas na leader. Sapagkat hindi yung kanyang kapangyarihan, hindi yung kanyang mga iiwanan kung ano man yung kanyang mga dokumento, ano man yan, hindi yung kanyang posisyon as president. Inisip niya ang kabutihan at kapayapaan ng ating bansa. And that is why he left Malacanang, para siya ay dalihin sa Ilocos, para pansamantala kung ano yung nagkakagulo sa EDSA ay hindi na umabot hanggang sa Malacanang. Mahalaga po itong maulit-ulit natin, sapagkat that was the greatest act of heroism, if you would call it heroism. Sapagkat yan nagpapakita sa atin na he has gone beyond his honor, gone beyond his possession, gone beyond the office of the president for the Filipino people and for peace. Doon natin makikita ang heroism ng isang taong tunay na malakas. Uulit-ulitin ko po ito pagkat ngayon ko lang mangyari na babanggit ito at ngayon ko lang napag-usapan. Nandun po ako sa Malacanang nung binomba kami. 2 granada ang sumabog kung saan man, hindi na namin nakita sapagkat nung kanilang pinuntahan para i-check nga kung ano nangyari. Yung mga fragments ay hindi ito, sabi nga nila, these were not part of the Philippine Armory.
hindi ito galing sa ating armed forces. Kaya ito galing sa ibang bansa. At nung nakita nga nila, USA ang nakasulat doon. Mahabang kwento ang ginawa dyan para alisin si President Marcos sa kanyang posisyon. Alam natin na nagsimula pa ito noong 1970s, 1960s. In fact, 1966, kung talagang tutuusin, kung kailan nagsimula ang trabaho ang ginawa ng Washington. Kasi ayaw nila ang mga ginagawa ng isang malakas na leader kagaya ni President Marcos. Hindi siya sumama sa Amerika para makipaglaban sa mga Vietnamese sa Vietnam. Tandaan ninyo, malakas pa yung Vietnam War at the time. Yan ang parang tinatawag na surrogate war. Yung gera dyan ay ang laban ng Union of Soviet Socialist Republic at ang Amerika. Ngunit ginagamit nila ang Vietnam para mag-away. Yun ang nangyari dyan. Ang nangyari dyan ay gusto ng Amerika, pagka-alay kasi tayo ng Amerika, sumama tayo sa gera dyan para lumaban-laban sa mga komunista sa Vietnam. Hindi pumayag si President Marcos noon. Naalala nyo yung sa kanyang state visit, yung kanyang salita sa Amerika, akala ng Amerika na mag-a-announce na siya, nasasama na siya. Yung tinatawag na coalition of the willing, yung kagaya sa Iraq na nangyari. Lahat ng mga pabor sa Amerika sasama na. Hindi sumama si President Marcos. Maraming mga okasyon sa ating kasaysayan na talagang ang Washington nababanas na kay President Marcos. Ngunit hindi nila maalis sapagkat ang daming kabutihan ginagawa para sa bayan. Nakita nila yan. Kaya sila nagtitimbang din. Aalisin mo ito. Ang dami niya nagawang mga para sa bayan ng Pilipinas. Ngunit marami ding bagay na kanilang, kumbaga sa meron silang auditing Sinusulat nila yan. Meron silang, tinatandaan nila. They remember all of this. Isa pa dyan na talagang ikinainis nila sapagkat yung ating military defense treaty sa Amerika ay 99 years. Biruin nyo yan. At sabi nga ni Fidel Castro, nung bumisita nga si Mrs. Marcos sa Cuba, you see what happened in Guantanamo. 30 years of possession becomes ownership. Kaya nakuha ng mga Amerikano yung Guantanamo. Merong American base in a communist country like Cuba. So yun nangyari nga. Sabi nga ni President Marcos, ganun pala ang ginagawa ng Amerika. Kaya yung 99 years na yon, sabi niya, let us review the military bases agreement para inigsian niya. 25 years na lang. At yung 25 years na yan, every 5 years pa kailangan i-review. Kasi sabi nga niya, kahit na sinong presidente, kailangan yun ay magkaroon ng pagkakataon na pag-aralan yan. So maliban dyan, niliitan pa niya. Yung thousands of thousands na hectares na okupado sa Subic Naval Base at sa Clark Air Base, niliitan niya. Sabi, hindi naman kailangan ng ganyang kalakihan. O isa pa yon. Tapos isa pang bagay na kinainis din ng mga Amerikano, sabi niya, magbayad kayo ng renta. Because Clark Air Base and Subic Naval Base are Philippine territories. There's sa Pilipinas yan. At ginagamit nyo yan lugar na yan. Huwag kayo basta magsasabi na every time magkakaroon kayo ng congressional hearing o meron kayong gumagawa kayo ng budget para pagtulong sa ibang bansa, aid ang binibigay ninyo. Kung magkano lang inyong maisip na ibigay sa amin, yun ang ibibigay. Ginagamit ninyo yung dalawang bases dito, pinakamalaki, outside of the mainland of America. Kaya kayo magbayad ng renta. Naku, talagang nabwisit ang mga Amerikano doon. Diyan natin again mapapakita. Isang leader na malakas, pinagtitindigan niya ang ating bayan. Ang kanyang patriotism, ang kanyang nationalism, ang kanyang tinatag. At talagang winagayway din niya ang ating watawat dyan mismo sa dalawang bases na yan, na nung bago si Marcos ay American flag ang lumilipad dyan. At hindi lang yan. Sabi niya, kailangan ang base commander ay Pilipino. Nakita ninyo? 2 of the biggest military bases outside of the mainland of America, sinabi ni Marcos, that is still Philippine territory, we fly the Philippine flag. Yan, isang leader na malakas. Sinasabi ko ito at ulit-ulit kong pinapakita sapagkat ngayon pa na yung batikos, pinag-uusapan parating, nagnakaw, hanggang ngayon. Hanggang ngayon, 900 cases na nga ang final nila kay magandang Imelda Romualdez Marcos. Can you imagine more cases than the number of days in a year? Di ba ang sakit niyan? Ilan na lang natitira ngayon? Siguro mga 5 na lang. Ano nangyari? Na-dismiss lahat. Bakit? Sa dinami-dami ng dokumento at kung sino-sino man ang mga nagsalita dyan laban sa kanya,
wala silang makitang isang papel o isang salita na nagsabi na nagnakaw si Ferdinand at si Imelda sa pera ng taong bayan. For 900 cases, the persecution of Mrs. Marcos from the time she arrived until this day, 33 years actually, na binabatikos, hindi lang si Ferdinand Marcos na namatay na noong 1989. Si Mrs. Marcos na buhay pa hanggang ngayon. 90 years old na, magna 91 na nga sa darating na July. Hanggang ngayon, yung mga kaso na yan, 5 pa ang natitira. Pero can you imagine, in all these years, 900 cases of persecution. Ay naku po. At wala silang makitang ebidensya kung hindi nakakulong na. Ang sabi nga, na-convict siya. Hindi ba na-convict siya doon sa LRT? Yan ang storya. Yan ang kanilang gustong ipalabas. Pero anong nangyari? Binaliktad yung kanilang decision for conviction. Bakit? Sapagkat chairman siya ng Philippine General Hospital, chairman din siya ng LRT, sapagkat siya ang nagtayo niyan, the first in Asia na nagkaroon ng light railway transit. Ang ginawa niya, merong mga advertisements dyan at may mga tindahan dyan o kung ano man meron dyan sa mga, dun sa mga istasyon ng LRT. Kumita dyan ang Metro Manila government. Kumikita dyan sapagkat nagbabayad ng renta sa LRT. Yung kinitang bayad dyan sa renta na yan, ginamit ni Mrs. Marcos para magtayo ng 7 building sa Philippine General Hospital. Pagkatapos kinonvict siya, kasi naglipat daw siya ng pera dito sa LRT nang itinayo ng mga buildings dyan para sa General Hospital. Alam naman ninyo kung ano yung Philippine General Hospital. Yan ang mga ospital kung saan yung mga hindi kayang magpagamot, diyan sila pumupunta. Kaya dyan pumunta yung pera. Unang-unang kinonvict siya ni Garchito Rena sa Sandigan Bayan. 40 years ang paratang sa kanya na ikukulong. Ngunit nung pinag-aralan nila ulit yung kaso, nakita nila yung pera na ginamit dyan sa LRT, na kinita ng LRT, ay hindi pumunta sa bulsa ni Imelda, pumunta sa buildings ng Philippine General Hospital. Kaya wag na natin pag-usapan yan, inuulit-ulit na mga nagagalit kay Mrs. Marcos na sinasabi, she was convicted, yes, but they reversed the conviction precisely because they saw that the money that was earned from the LRT stations went to the Philippine General Hospital. Yan ang kagandahan ng isang babaeng ang puso niya ay para sa kabutihan ng taong bayan. Isang ina na marunong tumingin, na gumagawa ng resourcefulness. Hindi ba tayo sa bahay, mga kababaihan, mga ina, kung nagkukulang yung ating budget, alam natin magremedyo. We are very resourceful when it comes to that. Nangangailangan ng tulong ang Philippine General Hospital. Ayan, merong kita ang LRT. Diyan dinala ng ina. Si Imelda Marcos, dinala niya doon. Yan ang alamat ni Malakas at Maganda. Pinag-uusapan natin yung mga katangian na yan sapagkat ito ay naisagawa, naisabuhay nung panahon na yon. 20 years we had this. At sabi ko nga, yung pinaka-dakila sa kanilang mga ginawa, nakikita kanila sa ating buhay. Ngunit may kadugsun pa yan. Dito natin makikita, hindi lamang ang lakas ng loob ng isang taong kagaya ni Ferdinand Marcos at ang kagandahan ng loob ng kagaya ni Imelda. Sapagkat nung wala na sila sa Malacanang, they were already in Hawaii, in exile. Doon parang sa buhay nila doon, makikita ninyo ang kanilang kagandahang loob at ang kanilang kabutihan. Ito marahil walang nagsasalita o nagsasabi sapagkat nahihiya sila o marahil walang nais magsulat. Ngunit marami na nagkinabang nung panahon ni President Marcos. Pumisita sila sa Honolulu. Hindi para tanungin, kamusta kayo? Ano bang kalagayan ninyo? Para humingi ng certification na yung mga pera na itabi nila para sa kanilang sarili ay ginamit daw ni Marcos sa intelligence fund. At si Marcos, nag-certify siya. Para lang itong mga taong ito na naglingkod sa pamahalaan niya nung panahon niya ay hindi na sila litisin pa, na hindi sila sasampanan ng kaso. Can you imagine that? Even at that hour, or the times and the years that they were there in exile, and people took advantage of their
kung ano man ang pagkakaibigan nila kay President Marcos. Maliban pa dyan, dito sa Pilipinas mismo, ang dami na nag-compromise agreements dyan sa pamahalaan ni Mrs. Aquino. Makikita niyo yan, on record yan, sa PCGG. Gumawa sila ng compromise agreement para hindi makuha yung kanilang ari-arian. Ayaw nilang isurrender yan. Kanila daw yon. Ay nako, ang daming malulungkot na kasaysayan doon. Pero ipapakita sa inyo kung sino talaga ang matatag at malakas. At sa kagandahan loob din ni Mrs. Marcos. Tingnan ninyo, nung namatay si President Marcos noong 1989, at si Imelda Marcos nag-iisa na lang doon sa Honolulu. May mga kaso pa sa Amerika noon. United States of America versus Ferdinand and Imelda Marcos. Namatay na si Ferdinand Marcos pero yung kaso patuloy pa laban kay Imelda Marcos. Nasa morgue pa yung katawan ni President Marcos at aayusin pa para sa burol. Andun si Imelda, tinanggal niya yung singsing ni President Marcos para ilagay sa isa sa kanyang mga daliri. Sinong kumatok at pumasok? Mga opisyal ng Secretary ng Department of Justice ng Amerika. Mrs. Marcos, would you like to go for plea bargain? Kasi namatay na yung asawa mo, mag-plea bargain ka na lang. Ang ibig sabihin niyan, mag-admit ka na to a lesser crime para maliit na lang yung parusa sa'yo. Hindi na yung malaking crime, criminal case ng RICO case. Anong sabi ni Mrs. Marcos? I value our honor most. And first of all, if you say that we stole $1 just so as I could be dismissed in this case, it is the same. We did not steal. I will go on with the trial. Yan ang kagandahan ng loob ng isang babaeng ina ng bayan natin, Imelda Romualdez Marcos. Sinagot niya ang Department of Justice ng Amerika, hindi ako papayag na babawasan ninyo yung paratan ninyo laban sa akin, $1 para ma-dismiss yung kaso na yan. Ang ibig sabihin niya, nagnakaw pa rin ako kahit na $1 pa rin. Hindi kami nagnakaw. Pinanindigan niya yan hanggang sa umabot sa New York. At doon, ibang storya na naman yon. Doon siya nagkaroon ng acquittal, unanimous verdict ng jury. Sa ibang panahon siguro makakwento ko na rin yon. Ngunit dyan, ipapakita natin na kahit na wala na sila sa Malacanang, doon pa rin makikita natin yung alamat ni malakas at maganda. Hindi lang yan sa alamat, ngunit sa buhay ng dalawang taong nagpaganda at nagpatatag ng ating bayan, si Ferdinand at si Imelda Marcos.